Okay, magandang gabi pong muli. Tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Ating itutuloy ang ating natapos na gawain kagabi. Ang lesson natin ay nasa Isaiah chapter 30. Kagabi ay nabitin tayo sa verse 17. Hindi ko actually natapos i-discuss yun dahil sa naubos na yung oras natin. Ayoko masyado kayong mainip, mapagod kagabi, kaya pinutol ko na yan. So ngayon tutuloy natin, magsisimula pa rin tayo sa verse 17 and then tatalakayin din natin ng verse 18. And then iiwanan natin ang verse 19, 20, and 21 dahil iba na yung tema na tinatalakay. Ayan. So ngayong gabi ay verse 17 and 18 tayo. Pero bago yan, tayo muna ay muling manalangin. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli Ama sa gabing ito, sa iyong patuloy na paggabay at pagsama sa amin. Lagi namin Panginoong hinihingi ang karunungan at ito po ay pinagkakaloob mo. Kaya samahan mo po muli kami ngayong gabing ito, lalo na po ang mga kasama namin na magjo-join sa online, kung nasaan-saan man silang lugar, Panginoon, pagpalain mo po sila at gabayan. Ipaalala mo po sa kanila ngayon na sila ay mag-join na sa aming gawain ng pag-aaral ng iyong salita. Salamat po dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so tayo po ay magsimula muna sa recap. Kaunting pagbabalik tanaw sa ating tinalakay sa verse 16, Isaiah chapter 30 verse 16. Ang sabi dito, sinabi ninyong makakatakas kayo sapagkat mabibilis ang sasakyan ninyong kabayo, ngunit mas mabibilis ang hahabol sa inyo. So ang binabanggit to sa verse 16 ay pag-aakala ng bawat isa na kaya nilang takasan ang kanilang kaaway. Subalit hindi nila alam na ang kaaway na ito ay pinahintulutan ni Yahweh na sila ay habulin at puksain. Ayan. So magandang gabi Ate Alma, salamat po sa inyong pamilya dyan at magkasatawa ay nakikinig ang lahat. By the way, kasama ko po dito sa church si Kuya Bob at si Pastor Claude. Kami po ay nagkakakwentuhan din po dito sa maraming bagay. So ayan nga po ating tinatalakay ang Isaiah chapter 30 verse 17. Pero yung sa verse 16, ito ay nagpapakita ng maling pag-aakala ng mga Israelita na matatakasan nila ang mga kaaway na tumutugi sa kanila dahil sa kanilang physical na kabilisan. Magandang gabi, Pastor Nanding. Dahil sa kanilang physical na kabilisan o sa kakayahan ng kanilang mga kabayo. Ang mga kabayo na binabanggit dito ay sumisimbolo sa bilis, sa tatag, agility sa English, no? Yung pagiging maliksi na dahil ito ay maraming ganito ang mga Israelita, akala nila ay kaya silang ipagtanggol ng mga kabayo nila na ito. Akala nila kaya silang itakas o dalhin sa iba't ibang lugar upang makatakas sa kanilang mga kaaway, ang mga Assyrians. Pero binabanggit dito na mas mabibilis ang hahabol sa kanila. Ayan, ibig sabihin na mabilis man silang tumakas or tumakbo, mabilis din naman yung humahabol sa kanila. Dahil simple lang ang dahilan natin nakikita dito, dahil ito ay kumbaga kinumisyon ng Panginoong Diyos ni Yahweh. Kumbaga itinalaga ni Yahweh na sila ay talunin dahil para sila'y matuto sa kanilang mga kamalian o sa kanilang mga pagsuway at pagkakasala sa Diyos. Ayan, so wala silang magagawang takas. Kaya sila ay mananatiling bigo pagdating ng huling panahon. Tuloy natin ang verse 17. Ang sabi dito, ulitin natin, sa banta ng isa, 1,000'y tatakas. Sa banta ng 5'y tatakas ang lahat. Matutulad kayo sa tagdan ng bandila na doon naiwan sa tuktok ng burol. Sa salin sa King James, ang sabi, 1,000 shall flee at the rebuke of 1, at the rebuke of 5 shall you flee, till ye be left as a beacon upon the top of a mountain, and as an ensign on a hill. Ang talatang ito nagpapahayag ng lubos na pagkatalo ng Israel at ang kanilang pag-asa sa kapangyarihan ng tao kaysa sa Diyos. Dahil ang mga Israelita ay umasa sa kapangyarihan at lakas ng tao, ay wala silang magagawang panalo. Matatalo sila dahil ang kanilang kinalaban ay ang Panginoong Diyos mismo. Nagbabala ang propeta tungkol sa hindi maiiwasang mga kahihinatnan
ng paglalagay ng kanilang pag-asa sa lakas militar ng Ehipto kaysa sa katapatan ng Diyos. Well, ito'y nagbibigay ng paunawa sa ating lahat na wala tayong magagawa sa harapan ng Diyos. Kung ano ang gustuhin ng Diyos, kung ano ang kakayahan ng Diyos, wala tayong magagawa. Gaano man tayo katalino, gaano man tayo ka-powerful, kayaman, o anumang dala nating armas o sandata, wala pa rin tayong magagawa dahil ang Diyos ang lumikha ng lahat, ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang talatang 17 ay nagsisimula sa nagbabantang pahayag. Ang sabi dito, ang 1,000 ay tatakas sa pagsaway ng isa. Sa saway ng 5 ay tatakas kayo. So makita natin dito yung comparison. Ang isang tao equivalent sa 1,000. Isang tao lamang yung susugod sa kanila, pero 1,000 ay matatakot, kayang talunin, may kakayahan. At pag 5 na ay pangkalahatan na, napakadali nilang matalo or maibagsak. Ito isang malinaw na paglalarawan ng labis na takot at kaguluhan na magriresulta mula sa kanilang pagsuway. Ang pagsaway ng isang kalaban ay magpapadala ng 1,000 Israelita na tumakas. At ang pagsaway ng 5 lamang ay magbibigay ng resulta na ang buong bansa ay madadaig ng takot at tumakas para sa kanilang buhay. Ang imaheng ito'y nagsisilbi o nagbibigay diin ng kawalang kabuluhan ng lakas ng tao at ang hindi maiiwasang kabiguan ng makamundong alyansa sa harap ng banal na paghatol. Kaya pinapakita nito sa kanina pa lang sinabi na natin na walang magagawa ang mga Israelita kahit sila ay tumakas. Sa huli ay matatalo pa rin sila dahil nga ang kanilang mga kalaban ay ginamit ng Diyos. Itong Assyrian, alam natin na kalaban nila ang Assyria, masasamang tao ito, pero yun ang nakakatuwa at ito ang kapangyarihan, ito yung otoridad ng Diyos. Kaya niyang gamitin kahit yung mga masasamang tao para tayo ay turuan ng mga leksyon na kailangan nating maunawaan. Magandang gabi, Nanay Mercy. Kaya tayo ay lubos na mag-ingat, lubos na magtiwala dahil kayang gawin ng Diyos ang anumang bagay para lamang tayo ay turuan, para ipakita sa atin ang mga kamalian o mga posibleng pagkukulang na ating ginagawa o yung pagsuway natin sa Kanya, yung ating pagmamataas. Binibigyang diin ng paniralang ito ang takot at gulat na sasakop sa mga tao na nagiging dahilan upang tumakas sila kahit na nahaharap sa kaunting banta. Yung damdamin dito nung isa na equivalent doon sa pagkatalo ng 1,000 ay nagpapakita ng lubusang pagkatalo, lubusang pagkatakot. Pero mo isang banta lamang pero ang epekto sa kanila ay napakalawak. Ibig sabihin talagang nawalan sila ng kakayahan, nawalan sila ng lakas at ng puwersa na labanan ang mga kalaban nila. Sa kasaysayan, sinasalamin nito ang sitwasyon ng Israel at Juda nang umasa sila sa pakikipag-alyansa sa ibang mga bansa sa halip na magtiwala sa Diyos. Ang paglayo sa Diyos, ang paglimot sa Kanya sa maraming bagay ay magdadala ng napakalawak na kabiguan. Mga kabiguan, mga pagbabago at kapangitan ng buhay na hindi natin inaasahan. Akala natin simpleng bagay lang, oo, nagkasala tayo ngayon, nakagawa ng mali, pwede naman nating pagsisihan at manumbalik, pero alam natin na may napakalawak na epekto. At alam natin, sa dulo ay ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Napakaraming uri ng kasalanan at pagsuway na ating ginagawa. Kaya mas maganda na tayo ay laging mag-isip, mag-reflect sa ating buhay. Ano ba yung mga nagagawa nating mali? Ano ba yung mga kabigatan na ating nararanasan? Ano ba yung mga pagsuway na na ating ginagawa sa harapan ng Diyos? Atin laging titingnan. Tayo'y maging bukas ang isip at puso na ihingi ng kapatawaran sa Diyos ang mga bagay na ito upang hindi natin maranasan ang mga kabiguan at kahirapan na binabanggit dito na naranasan ng mga Israelita sa Juda. Ang imahe ng 1,000 tumatakas mula sa isa ay isang pagbaliktad ng mga pagpapalang ipinangako sa Leviticus chapter 26 verse 8, kung saan ang 5
ay hahabulin ang 100. So, nung sitwasyon na yon sa Leviticus, binigyan ng kapangyarihan ang mga Israelita na kumitil o makapanalo sa gera o sa kanilang kalaban. 5 tao lamang, pero uubusin o malaking bilang ng kalaban ng kanilang tataluhin. Sa pagkakataong ito, nabaligtad. Sa 1 tao, 1,000 silang matatalo at yung 5 ay wala na silang magagawang lahat. Multiple defeat ang mangyayari sa kanila. Ito'y nagpapahiwatig ng pagkawala ng banal na proteksyon dahil sa pagsuway. Ayan, so alam nating lahat na simula't-simula pa lang na andoon na yung proteksyon, pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa mga Israelita. Pero sa pagkakataong ito, nawala na, inalis ng Diyos ang proteksyon sa kaniyang mga minahal na tao. Para ipakita sa kanila na hindi hahayaan ng Diyos na sila'y lumubog sa kamalian at sa kasamaan. So yan po yung isang praktikal na mensahe na dapat nating maunawaan dito sa ating sitwasyon bilang mga mananampalataya sa kasalukuyan. Ikaw man ay nasa simbahan, ikaw man ay sinasabi mong naglilingkod ka, pero kung may ginagawa kang kamalian, hindi hahayaan ng Diyos na manatili ka sa kamalian. Dahil naglilingkod ka, kasamang kasakawan ng Diyos, mahal ka ng Diyos, pinagmamalasakitan ka niya, kaya lalo kang tuturuan ng Diyos at lalong posibleng iparanas sa iyo yung mga epekto ng problema o kasalanan na iyong ginagawa. Dahil ayaw ng Diyos na manatili tayo sa kasamaan at kasalanan. Ipapakita niya sa atin kung ano yung ating nagagawang pagkakamali. Tuturuan tayo at para ito'y maging kaparaanan, para tayo ay magbago, para iayos natin ang ating mga buhay. Yan. Okay, magandang gabi kay Romel. Salamat po sa inyong pag-join sa ating gawain. Ang takot at kawalan ng tiwala ay makikita bilang bunga ng pagtalikod sa Diyos na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya at pag-asa sa banal na lakas. Ang pagtaas mula sa 1 hanggang 5 ay nangangahulugan ng pagtaas ng takot at ang kompletong pagkasira ng katapangan ng tao. Ito'y sumasalamin sa makasaysayang konteksto ng banta ng Assyria nung panahon ni Isaias, kung saan ang mga Israelita ay nakaramdam ng pagkalugmok o pagbagsak sa kanilang mga kaaway. Ang konteksto ng kultura ay nagpapakita ng isang lipunan na nawalan ng tiwala sa Diyos, na humantong sa hindi makatwirang takot. Alam mo yung takot na hindi mo maunawaan, bakit nangyari ito sa atin? Bakit napakalakas nating bansa, napaka-powerful natin, napakatalino, mayaman tayo, pero bakit itong panahon na to ay nararanasan natin ang mga bagay na ito? So ito yung binabanggit ko one time na dahilan sa ating pagsuway, sa pagkakasala, sa pagtalikod sa Diyos, pwede tayong makaranas ng mga bagay na hindi natin nauunawaan. May mga bagay na posibleng mangyari sa buhay natin na hindi mo iniisip na kaya mong gawin, pero mangyayari. Magandang gabi, Chay. Salamat, napadaan kayo sa ating pag-aaral. Naway maayos ang inyong kalalagayan dyan. Okay. Ito yung sitwasyon na akala natin okay tayo. Akala natin ang dami nating sinasabi, hindi mangyayari sa akin ito, matatag ako, may karunungan ako. Pero alam mo, dahilan sa ganoong sobrang tiwala at pagmamataas, hindi mo na mamalayan unti-unti natatalo at may nangyayaring mabibigat sa iyo. So one time, binanggit ko na ito noon, ingat po tayo, beware is our favorite word. No, kasi akala natin, minsan nagiging overconfident tayo, kasi akala natin, napakalakas natin bilang isang mananampalataya. Ako man, ay maraming pagkakataon na naranasan ko at nangyari sa buhay ko, akala ko okay na okay ako, pero eto pala, dumaan ng malakas na hangin, ako'y nadala, at ako'y natatalo rin. Pastor na po ako. Hindi ko sinasabing, angat ako sa inyo bilang pastor, pero ito po'y normal na nararanasan ng lahat ng tao. Ang dahilan lang po nito, ayaw ng Diyos na tayo'y mamuhay sa ating sariling tiwala
sa tiwala sa ating sarili. Ayaw ng Diyos na tayo'y maging mayabang at mapagmataas. Gusto ng Diyos ang lahat ng bagay ay iaasa natin sa Kanya. Sa Kanya natin hihingin. Yung inaakala natin na tayo'y malakas, posibleng doon tayo maging mahina o pinakamahina. Yung inaakala natin kayang-kaya natin gawin, baka pag dumating ang panahon ay hindi natin kayang gawin kahit napakaliit na bagay. Yung akala natin tayo'y mananalo, baka doon tayo matalo sa bandang huli. Mga kapatid, be aware, no? At hingin natin sa Panginoon kasi marami ng tao na naranasan ko at nakilala ko na ganyan. Ngayon ay magandang sinasabi, pero kinabukasan ay natalo na siya ng tukso o ng panlilinlang ng kaniyang sariling karunungan. So, ingat po tayo. Lagi tayong kumapit sa Panginoon. Siya ang ating anchor, sabi doon sa awitin, no? Okay. Ang talata ay nagpapatuloy sa kapansin-pansing imahe ng mga tao na iniwan bilang isang tanglaw sa tuktok ng isang bundok at bilang isang watawat sa isang burol, yung beacon o yung ensign. No? Ang imaheng ito ay naghahatid ng pakiramdam ng paghihiwalay at kahinaan na mararanasan ng mga tao ng Juda bilang resulta ng kanilang pagsuway. Kung paano ang isang pananda o beacon ay nakatayong mag-isa sa ibabaw ng isang bundok, nakalantad sa mga elemento at hindi kayang ipagtanggol ang sarili, gayon din ang mga tao ng Juda ay maiiwanang lantad at walang magtatanggol sa harap. Ang paggamit ng watawat o ensign bilang simbolo ay binibigyang diin ang ideya ng pag-iisa. Kapansin-pansing simbolo na nagsisilbing babala o paalala ng kanilang mapanganib na sitwasyon. Imagine natin sa isang tuktok ng bundok, mayroong watawat na nakatayo. Yung watawat na yon unprotected, nakatayo siya sa tuktok. Lahat ng hangin na daraan doon sa lugar na yon ay mai-encounter ng watawat at anumang oras pwede siyang bumagsak. Pwedeng putulin ito ng sino mang dadaan, mapapahamak. Yung sinisimbolo ng watawat, yun po yung mangyayari sa Israel. Na sinasabi ditong bilang isang tanglaw sa tuktok ng isang bundok at bilang isang watawat sa isang burol. Ibig sabihin, ang sitwasyon ng mga Israelita sa Juda ay magiging parang isang watawat na nakatayo at walang proteksyon sa kaniyang paligid, na anumang oras pwedeng pabagsakin o salakayin at sakupin ng kanilang mga kaaway. Ganun po yung binabanggit at nais na ipahiwatig dito sa salin sa King James. Totally mawawala ng proteksyon ang mga Israelita dahil tinalikuran nila ang Diyos. Yung inaasahan nila na magbibigay ng proteksyon sa kanila, wala namang maibigay na proteksyon sa kanila. Ayan, kaya salamat po, Sir Nding. Kaya nakakatuwa po at dapat natin laging iisipin para tayo'y manatiling malakas, totoong malakas, may kapangyarihan at otoridad, lagi tayong dumugtong sa Panginoon. Lagi tayong sa Kanya umangkla at humingi ng karanasan, ng kalakasan. Bukas sa ating pag-aaral ay matatalakay natin ang mga bagay na yan. Pananatili at pagpupunyagi sa ating pananampalataya. Yan ating tatalakayin bukas. Okay, ang imahe ng nag-iisang poste sa tuktok ng bundok ay nagmumungkahi ng paghihiwalay at kahinaan. Napahiwalay, no? At naging mahina dahil siya'y nag-iisa, walang proteksyon na ibinibigay sa kanya. Magandang gabi, Sir Irene. Noong unang panahon, ang isang poste o pamantayan ay ginagamit bilang hudyat o isang lugar na minimiti ng mga tao, ngunit dito ito ay sumisimbolo sa pagkawasak. Doon sa, I think sa mga ngaral ba yung binabanggit na ang dalawa ay mas malakas kesa sa isa, no? Imagine natin yung sitwasyon na yon. Dalawa lang ang binabanggit pero nagbigay ng lakas, nagbibigay ng init sa gabing malamig o kung anumang proteksyon. At mayroon pag nanghina yung isa, pwedeng palakasin ng isa. So, dalawa yon. Pero dito, binabanggit iisa lang. Imaginein mo yung isang bahay.
Si Kuya Bob, karpintero. Pag gumawa ka ng bahay, normally may 4 na haligi para balanse. Isipin mo yung bahay na ang haligi lang ay nasa gitna. Isa lang. Tapos nakatukod lang sa kanya yung bubungan. Walang lakas na makakamit. Bagamat syempre, sa modernong istruktura ng inhinyero, yung ganong sistema na binabanggit ko, may isang haligi sa gitna, tapos bubong, actually, pwedeng palakasin. May mga sistema tayong ginagawa doon. Pero naturally, isa lang yung haligi. Hindi niya kayang dalhin yung buong bigat. Dahil nag-iisa siya. No po? Dapat ay humingi ng lakas doon sa pwedeng pagmulan ng kalakasan. Magandang gabi, Ate Beck. Salamat po, napadaan kayo. Dapat ay humingi ng karagdagang lakas doon sa original na source o pinanggagalingan ng lakas. At walang iba ito kung hindi ang Panginoong Diyos. So bukas again, matatalakay natin ang mga bagay na yan. Imagine ninyo yung bridge o yung tulay. Nakakita na ba kayo ng cable powered na cable bridge? Walang haligi sa ilalim. Hindi ko alam kung pamilyar siguro si Kuya, si Pastor Claude sa Guadalupe. Ang tawag doon ay cantilever bridge, no? Nakabitin, walang haligi. Pero saan nanggagaling ang puwersa? Doon sa mga kable, high tension wires na humahawak sa kaniya. Ayan po. So maraming humahawak doon. So ngayon, ano yung itinutukoy dito? Ang buhay ng tao, kailangan hawakan siya lagi ng Panginoon. Kailangan maraming hahawak sa kanya at ito'y ang Panginoong Diyos. Siyempre, ang pinakasentrong humahawak ang pwersa ng Diyos. Pero sa buhay nating mananampalataya, kailangan natin ng maraming hahawak sa atin. Mga kapatiran, mas iba't ibang elemento ng ating pananampalataya. Hindi tayo mabubuhay bilang mananampalataya. Naalala ko yung isang kanta, actually Roman Catholic ang nagturo, Madre. Di ko alam kung may Christian equivalent ito. Ang sabi, walang sino man ang nabubuhay sa sarili lamang. Ayan, no man is an island. Sabing ganoon. Ayan. So, i-search nyo na lang po yung kanta na yan. Sa Madre ko kasi natutunan yun. Okay, grade 3, grade 4 yata. Naku, napakatagal ng panahon. Okay, ang imahe ng nag-iisang pose sa tuktok ng bundok ay nagmumungkahi again ng paghihiwalay at kahinaan. Yan. Ang mas malawak na tema ng talatang ito ay ang kaibahan sa pagitan ng pag-asa ng tao sa makabundong kapangyarihan at ang soberanya at katapatan ng Diyos. Kung tayo ay titingin, lalapit sa soberanya ng Diyos, sa kaniyang kapangyarihan, makakaasa tayo ng lakas, ng pag-asa, ng tagumpay. Pero kung tayo titingin sa kapangyarihan ng mundo, sa ating personal na kakayahan, makakaasa tayo ng kabiguan. Ayan. So, bilang karagdagan, ito yung beacon, yung ensign, ay sumisimbolo sa pag-iisa, napahiwalay siya. Imagine, ang hirap ng sitwasyon na ikaw ay napapahiwalay. Ano po? Naku, nabanggit ko na sa inyo dati, yung mga karanasan ko nung bata ako ay napapahiwalay ako sa aking mga kapatid. So, napakahirap, nakakalungkot po yung ganong sitwasyon. Ayan. So, sa pagtatapos ng talatang ito, ito ay nagpapahayag ng isang mabisa at nakakapukaw, nakakagising na mga pahayag at naghahatid ng kahihinatnan ng pagtalikod sa Diyos at paghanap ng katiwasayan sa makamundong alyansa. Ang mundo, hindi natin kayang asahan. Iiwanan tayo nito. Sabi nga sa mga devotion natin, iiwanan tayo ng mundo kahit sa mga pagkakataong minsan ay hirap na hirap tayo. Minsan kaibigan nating matalik, minsan ay mahal sa buhay, iniiwanan tayo. Sana kapatid, sana wala sa atin ditong nang iiwan. Pero ang Panginoong Diyos, hatawa si Pastor Claude ang Panginoong Diyos, hindi niya tayo iiwanan. Yan. Sana po lahat tayo, sabi ko nga ay hanggang sa dulo ng panahon ay magkakasama. Dapat ay walang iwanan. Ayan. Okay. So, ayan. Sige po. So, punta po tayo. Tuloy tayo sa sunod na talata, yung verse 18. Bago tayo magkaiwanan. Sabi sa verse 18, ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan
sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Napakagandang talata, no? And therefore will the Lord wait, that He may be gracious unto you, and therefore will He be exalted, that He may have mercy upon you. For the Lord is God of judgment. Blessed are all they that wait for Him. Napakasarap basahin. No? Ito yung pag-asa na makikita natin sa Panginoong Diyos. Tumutukoy sa Kaniyang pagmamahal, pag-ibig, pagmamalasakit sa atin. Siya'y naghihintay na tayo'y bumalik sa Kanya, magsisi sa ating mga kasalanan. At the moment na tayo'y lumapit at bumalik sa Kanya, hindi niya tayo tatalikuran. Tayo'y Kaniyang i-welcome. No? Naalala natin yung kwento ng prodigal son. So it signifies God, yung nagbalik ang kanyang bunsong anak na naglustay ng kayamanan, pero ang ginawa niya, ginakap. No? Binigyan ng singsing ng balabal. May mga komentaryo nga po doon na tumakbo daw ang Diyos pabalik. Teka, wala naman binanggit sa Bible na tumakbo si Lord. So, ibig sabihin, ang sinisimbolo lang nun, yung pag-welcome ng Diyos sa sino mang tao na manunumbalik. Magandang gabi kay Sister Edita Limon. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. At ang sabi pa dito, naghihintay ang Diyos. He is waiting for us to provide help para bigyan tayo ng kahabagan. No, yung compassionate love. Alam niyo sa habang panahon, iniintay tayo ng Diyos. Nung ako po'y manampalataya sa Panginoon I think 29 years old na ako. Biro mo, inintay ako ni Lord for 29 years. Pastor Claude, hindi ko alam kung ilang taon si Kuya Bob, hindi ko alam kung ilang taon nila totoo nakilala at sumunod sa Panginoon. Ganun kahaba na iniintay tayo ng Panginoon. At marami pa sa ating panahon ngayon na iniintay ng Diyos na lumapit, manumbalik at makipag-ugnay sa Kanya. Kapatid, baka hanggang ngayon iniintay ka pa rin ng Panginoon. Baka yung sinasabi mong pananampalataya hindi pa totoo. So baka itanong mo sa sarili mo, sa puso mo, Lord, nasa iyo na ba ako? Baka iniintay ka pa rin niya. So kung sa tingin mo iniintay ka pa rin ng Panginoon, magkusa ka ng lumapit sa Kanya. Kasi baka mainip si Lord, kagaya ng nangyari sa Israel. Pero alam nating lahat, ang Diyos ay Diyos na hindi naiinip. Pero syempre, alam natin na yung kawalan ng Diyos ng kainipan, siya naman ay makapangyari, siya ay parehas. Meron siyang hustisya. Alam niya kung kailan niya tatapusin ang lahat ng bagay dito sa mundo. Ayan, sabi niya dito, ayan yung binabanggit, sapagkat si Yahweh Diyos na makatarungan. Makatarungan siya, iintayin niya tayo para tayo'y kahabagan. Pero dadating ang panahon na matatapos yan. Ang sabi pa sa dulo, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Blessed are those who wait for Him, who trust in Him. Pinapakita ng talatang ito ang isang makapangyarihang paalala ng pagtitiis, biyaya at awa ng Diyos. Ito'y nagsasalita tungkol sa banal na kalikasan ng Diyos at sa Kanyang kahandaang magbigay ng habag at pagpapatawad sa Kaniyang mga taong pinili. Binibigyang diin din ng talata ang kahalagahan ng paghihintay sa Panginoon at pagtitiwala sa Kanyang itinakdang oras. Alam po ninyo, sa bagong tipan pa lang, iniintay na nila yung muling pagbabalik ng Diyos, ng Panginoong Hesus. Ang tagal na nangyari. Biro mo, siguro init na yung mga taga-Tesalonica. Darating na ang Panginoon. Tayo ay magsisi na. So, pero ngayon hindi pa bumabalik. Noong year 2000, naalala ko yung millennial na maraming nagtago sa kuweba, nagbenta ng mga lupain, ng ari-arian, nagtago sa kuweba kasi babalik na raw ang Panginoong Hesus noong year 2000. Noong December 21, 2012, Mayan calendar, matatapos na raw ang mundo. At marami pang hula na ginawa ang mga Jehovah's Witnesses ba yon, yung nagsabi ng date, pero hindi lahat sila, hindi naman natupad. Ayan. Ngayon, may mga nagsasabi na dumating na daw si Jesus Christ in secret. Hindi daw ipinahalam sa tao. Marami makakaturo ang mga ganon. Magandang gabi, Brother Marlon. Happy birthday.
Birthday po ni Brother Marlon ngayong araw na ito. Yan, pag-pray natin siya sa Panginoon. Okay. Hindi pa po bumabalik ang Panginoong Hesus at iniintay niya pa na magsisi at manampalataya sa kanyang mga tao. Baka kasama tayo sa iniintay niya, ay ibigay na natin ng buong buo ang buhay natin sa kanya. Okay. Ipinapaalala ni Isaiah sa mga tao na sa kabila ng kanilang mga kasalanan, handang maghintay ang Diyos na manumbalik sila sa Kanya. Siya ay matiisin at mapagbigay, nagnanais na magpakita ng awa at habag sa mga naghahanap at lumalapit sa Kanya. Itinatampok ng talata ang pagkakaiba sa pagitan ng paghatol ng Diyos at ng Kanyang kahandaang magbigay ng mga pagpapala sa mga nagtitiwala sa Kanya. Well, alam natin na may kakaiba yon. Pag humatol ang Diyos, talagang mahihirapan ka at ikaw ay mabibigatan. Pero pag ang Diyos ay nagpala, mararamdaman mo naman kung anong sarap, kung anong kapayapaan at katiwasayan na mararanasan. Okay, makikita natin dito yung mga karakter ng Diyos. Siya ay may pasensya, siya ay nagbibigay ng biyaya, mapakalawak ng kaniyang pisi, ng kaniyang pasensya, pagmamahal at pagmamalasakit sa atin. At naandun ang kaniyang awa bago niya iparamdam yung paghuhukom. Kung paanong pinagtiyagaan niya ang mga Israelita simula pa nung panahon ni Moises hanggang sa kapanahunan ni Isaiah, ni Jeremiah at ng iba pang mga propeta hanggang sa kasalukuyang panahon natin, ganoon pa rin ang Diyos. Kaya nga, yung immutability ng Diyos, hindi siya nagbabago. Kung gaano siyang katyaga at mapagmahal at mapagmalasakit noon, hanggang ngayon ganun pa rin ang kanyang karakter. Kanino pa tayo magtitiwala? Baka tayo pumunta pa sa mga Egyptian sa panahon natin ngayon. Naku po, hindi na po ganun ka-powerful ang Egypt sa panahon ngayon. Sila ay isa ng mahinang bansa. At actually, nabansakan nga mga Egyptian, mga magnanakaw Maraming mga kurap karamihan ng mga Egyptians, no? Yan. Bagamat syempre, pag nasa Saudi Arabia ka, sa Qatar, very powerful ang mga Egyptians. Kasi there was a time na iniligtas ng Egypt ang Saudi Arabia kaya sila'y nakaahon. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat sa pagsama mo. And so makikita natin dito yung soberanya ng Diyos. At hindi siya nagbabago. Siya ang Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos sa kinabukasan. At dahil siya ay Diyos na hindi nagbabago, na nanatiling malakas, na nanatiling makapangyarihan, may authority, wala tayong ibang pwedeng panghawakan maliban sa Kanya. Tayo mga tao, nagbabago. Yung maayos na relasyon ngayon, bukas pwedeng sumama. Pero hindi man natin pinapangarap na maging ganyan. Pero yun po ang nature nating tao, hindi tayo permanent. No, tayo'y nagbabago. Yung ngayon nangangako na ganito ang gagawin mo, bukas baka talikuran ka na. Yung nagsasabing maayos na relasyon ngayon, maayos na samahan, bukas, baka talikuran ka na, iwanan ka na. So yun po, nagbabago overnight, minsan nagbabago. Parang ngayong gabi, okay kayong ang samahan nyo, natulog lang kayo bukas, parang pagising mo, parang nagdadabog na at nakasimangot na sa'yo. Nakakapangit, nakakalungkot yung ganong sitwasyon. At marami pong nagbabago. Overnight, ang ekonomiya ng isang bansa ay nagbabago. Marami ng malalakas na tao, makapangyarihang hari, na nung nagising kinabukasan ay wala na, nangamatay na. At ganoon din ang ekonomiya nating lahat. So dati na pag-aralan natin yung pagbabago sa Lebanon, ang Pilipinas ay isa sa nagbago. Nabanggit natin dati, 1970s, ang Pilipinas ay isa sa pinakamayamang bayan o bansa sa Southeast Asia. Mas mayaman sa Singapore, sa Indonesia, sa Malaysia. Pero ngayon, napakalayo ng agwat natin sa kanila. Alam mo nyo yung disenyo ng infrastruktura, ng economics, ng gobyerno ng Singapore, yan po lahat ay nanggaling sa Pilipinas. At sabi nila, yan daw ay disenyo ni President Marcos Sr. Ipinahiram noon kasi nga ay pinupolitika siya dito, hindi pinayagan ng Cory government, ng Aquino government. Kaya tayo bumagsak. Magandang gabi, Ate Josie. Simula noong 1986, hindi pa tawang maraming tao, 1986, nang mawala si President Marcos Sr., pumalit ang mga Aquino,
nagsimula ng bumagsak ang ekonomiya. During that time, ako po ay aktivista pa at doon ko lalong nakilala na yung ipinaglalaban namin na kapayapaan, pagkakapantay-pantay ay wala palang kwenta, hindi pala totoo. Ginagamit lang yung mga lumalaban sa kaliwa para sa pansariling kakayahan. So yun po, hindi ko na masyadong hahabaan pa ang pagtalakay sa bagay na yun. Ngayon, nais lang nating tukuyin at ipaliwanag sa pagkakataong ito na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pagmamalasakit. Hindi siya nagbabago. Ang tanging kailangan nating gawin ay lumapit sa Kanya, manumbalik sa Kanya. Si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Naghihintay. Ibig sabihin yung habag ng Diyos ay nandito. Kailangan lang nating lumapit para maibigay at para makuha natin. Ano ba yung habag na binabanggit doon? Yan yung mercy. Wala na si Ate Mercy. Nandiyan si Nanay Mercy, nanay ni Tess. Po? Pero yan po yung binabanggit sa Ephesians chapter 2 verse 8 na kagandahang loob ng Diyos. Pag tayo'y lumapit sa Diyos, ang kanyang kagandahang loob ang magliligtas sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. At yan po ay sa ating lahat. Sa Titus chapter 3 may binabanggit doon nang bumaba ang kapangyarihan, ang biyaya ng Diyos, tayo ay makakaranas ng mga pagpapala. So yan po yung ating aasahan. So isang bagay lang ang dapat nating gawin. Tayo'y manampalataya, tayo ay lumapit sa Diyos. Yan. Sabi sa Tito chapter 3 verse 4, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kompleto yung habag, yung mercy, yung kagandahang loob, yung biyaya, at tayo ay naging born again. Nilinis tayo. So, yan po yung binabanggit din dito, Kailangan lang nating manumbalik sa Panginoong Diyos. Kailangan nating ibigay sa Kanya ang pagtitiwala, yung pananampalataya. Ito po lang, actually, itong aralin na ito yung sentro ng Biblia. Si Jesus Christ ang sentro ng tinatalakay sa Biblia, pero ang nais na ipahiwatig ng Panginoong Hesus yung ating pananampalataya. The center, the main purpose of the Bible is salvation through Jesus Christ. Kaya nga binabanggit ito, manumbalik tayo sa Diyos. Kapatid, ito ay panawagan sa ating lahat na hindi pa buong pusong nanunumbalik sa Panginoong Diyos. Ito ay panawagan sa atin na ipagkaloob natin, ipagkatiwala natin sa Panginoong Diyos ang buong buhay natin, ang ating kasalukuyan at ang ating hinaharap. Dahil tanging sa Panginoong Diyos lamang tayo makakakita, makakahanap ng kapayapaan at tunay na katiwasayan at kaligtasan. Magandang gabi, Pastor Tansinko. Salamat po at napadaan kayo, mga kasama natin sa Antipolo. Ayan. Sa atin namang totoong mananampalataya ito na may pagkakataon natin na ibahagi rin ang kaparehong katuruan sa mga ibang tao na hindi pa rinig ng salita ng Diyos ng Ebanghelyo at hindi pa lumalapit sa Panginoon, hindi pa naliligtas. Ito po yung responsibility nating lahat. Kaya nga po, ating ibahagi itong ating mga video na ating tinatalakay, i-share natin yung link para marami ring taong makarinig pa ng ganitong salita. Hindi ko po inaangat ang sarili ko, hindi ko po inaangat ang touching lies, pero hindi ko po alam, kayo po ang makapagsabi sa iba't ibang lugar kung meron kaparehong pag-aaral na ganito. So kung meron po ay mas maganda at mas maraming makakarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po'y matutuwa, pagpapasalamat natin yan sa Panginoon. Pero kung wala, pwede po nating pakalatin, ikalat po natin yung mga link. Si Brother Edgar ay bukod sa kanyang trabaho sa Fortune Packaging, ay ibinabahagi niya yung ating mga video. In fact, yung isang nagjo-join sa atin ay hipag niya, no?
Ayan, so at doon sa mga ibang katrabaho, doon sa Fortune Packaging na mga kaibigan din natin nung una noon, sana ngayon ay natatandaan pa nila ako. Ayan po, nakikita nila at nauunawaan, naway maunawaan nila ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Diyos. Ang Diyos ng Biblia, ang Diyos ng pag-ibig at Diyos na hindi tayo iiwanan sa lahat ng pagkakataon. So yun lang po ang ating talakayan sa gabing ito mga kapatid. Again, ang sentro lang po ng lahat ng ito ay panunumbalik sa Panginoon. Manumbalik tayo, ibigay natin ang buhay natin sa Kanya at ipagkatiwala ng buong buo. At tayo makakatagpo ng kapahingahan, ng kasaganaan at ng kapayapaan. Salamat po sa inyong lahat. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po Ama sa gabing ito, sa salita mo, sa karunungan, sa mensahe ng iyong salita at sa mensahe na nais mong ipaunawa sa aming lahat. Patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mo kaming gabayan at pangunahan. Amin po pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng ito, Ama. Pagpalain mo po ang bawat isang nakasama namin sa gabing ito. Ikaw po ang patuloy na mag-encourage sa bawat isa na maging instrumento ng pagbabahagi ng iyong kaligtasan. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat pong muli. Salamat Pastor Tansingko, salamat Pastor Nanding, sa inyo pong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.